Hello mga karper, welcome back sa ating YouTube channel. Bale, meron tayong ditong gagawing electric disc fan. Bale, ang brand nito ay Star Crown at yan, bagong lahat. Saksak muna natin para malaman natin kung ano yung dahilan nito. Yan. Dito natin saksak sa atin na easy cord outlet. Yan, saksak natin. Yan, nasaksak natin yung cord at pindutin lang natin to. Yan. Bali kung maririnig natin, umuugong dito sa likod. Number 2. Yan, umuugong siya. Yan. Buksan muna natin yung screen na to para malaman natin kung matigas yung kanyang ilisi. Bali natanggal ko na yung screen at di naman siya matigas ikutin. Okay naman yung ilisi niya. Pero pag nag number 1 tayo, yan, umuugong sa kanyang motor. Yan. Buksan muna natin tong likuran niya. Bali buksan natin yung kanyang likuran. Walang screw dito dahil dito yan nakalagay yung lock niya sa gilid. Yan. Ganito lang yung pagbukas. Yan. Mabubuksan na natin siya. At ito yung kanyang kapasitor. Yan, check muna natin yung kapasitor. Putulin natin yung dalawang wire na to para ma-check yung kapasitor at running ng kanyang motor. Bali ito yung kapasitor, putulin lang natin to. Yan, putol na yung kapasitor at meron tayo ditong analog at digital tester. Check natin tong kapasitor kung ilan na lang yung picofarad nito. Bali ito ay nasa 1.2 UF. Check natin dito sa digital tester. Yan. Select natin sa yan, capacitance. Yan. Balatan muna natin to. Yan, nabalatan na natin. At yan, sukatan natin dito. Bali yung isang ano to, wag lang natin hawakan para maging accurate yung kuha niya. Yun, bali nasa 1.50, no. Okay pa naman siya sa 1.2. Okay pa yung 1 UF o 1.50. Medyo malakas pa yon. Di lang siya bumaba ng 800, ganon. Masyadong mahina na. Okay pa to, 1000 o 1 UF. Bali dito din tayo sa kanyang running. Ito yung papunta sa motor, yung pinutol natin kanina. At gagamitin natin pan-check yung analog tester. Nakaselect ako sa times 10. Pwede nyo naman select sa times 1. To test probe check. Yan, okay naman. At wala namang contact sa kamay, kasi yung digital may contact yun sa kamay. At yan, dikit lang natin sa dalawa. Yan, tig-isa sila kahit magkabaliktaran. At yun, may reading naman siya. Yan, pumalo siya. Yun o, ulit. Yun, pumalo siya. Ibig sabihin lang ay okay yung ano natin, motor. Yung running ng motor okay, no? At yun, nakakapagtaka bakit hindi naman siya matigas ikutin pero umuugong siya. Okay naman yung running, tsaka yung kapasitor okay pa naman yun kasi 1 UF yun. At yung naka-indicate lang is 1.2, mababa lang yung pinagbaba niya, 1 UF lang. Yung original 1.2. Bali bago natin baklasin to o buksan, palitan natin ito. Actual tayo ng panibagong kapasitor para bago tayo magbukas nito ng motor. Actual muna tayo ng kapasitor. Bali yan, nag-actual na tayo ng panibagong kapasitor at yung shafting niya naman okay. Pero ba't ayaw niya pa din umikot?
Bali, plug in ulit natin. Ganyan, dyan pa din yung kapasitor niya. At saksak ulit natin. Naka-on pa din yung 1. Yan. Saksak ulit natin. Yun umugong. Hawakan nyo lang itong shafting at ikutin nyo. Yan. Yan, matigas siya. Yan, parang dumidikit siya sa motor. Pinipigilan siya ng motor. Yun, ang tigas. Yan. Bali, yun. Pag naka-on siya ng number 1, tumitigas yung shafting. Pinipigilan ng motor. Pero pag naka-off, okay siya. Yan. Bali, buksan natin yung motor. Bali, yan, natanggal ko na yung screw, yung plastic niya dito sa harap at yung gearbox. At kung mapansin natin, yan, dito. Yan. Yan, makikita nyo, grabe yung alog. Yun. Maalog na yung bushing. Kailangan na palitan. Dito sa harap, okay naman sa harap. Pero itong likod, grabe yung alog nya. Yan, makikita nyo. Yun o. Yan, tanggalin natin yung yan. Tanggalin natin to. Grabe. Palitan natin ng bushing. At yung shafting natin, yan, medyo madumi. Yan. Okay naman yung shafting natin. Okay pa siya. Yung bushing lang talaga. Papalitan natin yung bushing. Bali, hahanap lang ako ng bushing. Ito naman, hanap na akong bushing na pamalit. Bago. At tanggalin natin yung bushing na nakalagay dito sa kanyang katawan. Ito lang yung tanggalin. Yan, angat. Ito. Yan, 3 piraso lang naman to. Yan. Tapos hulog lang natin. Yan. Yun, hulog na siya. Ito na yung bushing na sira. Yun o. At ito yung pamalit natin. Lagyan muna natin ng oil yung itong parang foam nya. At balik na natin. Ganon. At yan. Dapat nakalapat siya. Pag napasok na yung 3 ngipin, yan. Dapat i-compress. Yun. Or gamit tayo nito. Yun. Align lang natin. Yan, compress natin. Huwag natin sabay-sabayin, isa muna. Yun. Yung isa ulit. Yeah. Yan. At yung last. Yun. Yun, nakabit na natin. Yun o, nakalapat talaga siya. Yan. Lock lang natin ng maigi. Yun, nakabit na natin yung bagong bushing. At lagay ulit tayo ng panibagong langis. Yan, dagdagan lang natin. At yung shafting naman natin, linisan at lagyan ulit ng langis, konti lang. Okay. Bali yan, tapos na.
Yun. Nalinisan natin yung shafting. At may langis na din. Balik na natin yung likod niya. Yun. Yan. Makikita natin. Wala nang alog. Fit na siya. Yun. Di tulad kanina, grabe yung alog. Balik ko lang yung mga screw at testing natin. Bali yan, nabalik ko na yung screw niya na 4 at testing natin siya sa original niya na kapasitor. Yan. Ito yung original niya na kapasitor. Testing natin. Yan kung iikot na. Saksak. Yan. Saksak natin. Yun yung number 1 at 3. 1, 2, 3 nya. Saksak natin. Nakasaksak tayo. At select natin number 1. Yun, umikot na. Umikot siya. Yun. Off ko. Yan, naka-off. On ko ulit. Yun. Umikot na siya. Yun. Bali, asimbolin ko lang. Balik ko yung mga gearbox niya. At lagyan natin ng LC kung maganda na yung ikot niya. Bali yan, na-symbol ko na siya. At testing na natin. Lagyan natin ng LC. Yan. At lock. Bali, saksak na natin. Yan. Off muna. On natin. May power na tayo. At on. Yun. Yun, lakas. Number 2. 3. Bali yun mga master, okay na siya. At yung suspect lang talaga is yung bossing niya, maalog.